O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nasa umpisa at nakalagay din sa itaas ng video. Like and follow na rin para palagi mo akong makita pag may bago. Nagsimula ang series kay Akane Nishino na naghahanda patungo ng paaralan. Pagbukas niya ng pinto ay naalala niya ang nakaraan. Pero ang mahinang driver lang pala ang naroon. Nagpunta siya ng paaralan at binati naman siya ng mga kakilala. Maliban lang sa isang lalaki na kinaiinisan niyang si Kajino. Hindi naman daw ito gwapo kundi ordinaryo lang na student. Naiinis siya dito dahil hindi nito matandaan ang pangalan ng babae kahit na magkatabi sila sa klase ng 3 buwan na. Pagkatapos ng boring na klase ay nagsiuwian na ang mga mag-aaral. Ngunit hindi nakarating ang driver ni Nishino dahil binugbog ito ng ilang mga lalaki. Dahil dito ay napilitan siyang maglakad pa uwi. Kaso sa daan ay natakot siya nang biglang bumulaga sa harap niya ang isang lalaki. Tumakbo siya pero may dumating na isa pa at pinatulog siya gamit ang mabahong pamunas. Kalaunan ay nagising siya sa isang abandonadong lugar kung saan nakidnap pala siya ng mga lalaking siraulo. Habang hinihintay ang ransom ay nais ng isa na magbasag ng mani gamit ang alaga. Pero hindi nila alam na nasa labas pala si Kajino at nagpapalit ng damit pang superhero. Sinubukan ng lalaki na galawin si Nishino at dahil dito ay naalala ni Nishino na dati pala siyang nakidnap ng isang stalker nito. Natigilan sila nang dumating si Kick-Ass na tumalon mula sa bubong at nagpakilalang si Batman. Binato niya ng bubog ang lalaking manyak saka pinagtatadyakan ang ulo. Binitiwan ng isa ang baril dahil nais daw ng saksakan kaya naglaro sila ng close combat ng bida. Dati daw itong sundalo na adik sa gyera. Gumamit ang sundalo ng Rambo knife samantalang gumamit si Kajino ng pantanggal ng pako. Gamit ito ay madali lang niyang kinawawa ang veteranong sundalo dahil nabitiwan nito ang kutsilyo. Pinalo-palo niya ito sa kamay, paa at ulo sa harap ng nakidnap na babae. Kalaunan pa ay madali lang niyang pinakawalan ang babae, saka mabilis din siyang umalis at tinanggal ang maskara. Dumating ang mga pulis kalaunan at nailigtas ang babae at nahuli din ang mga kawawang masamang loob. Mula noon ay naging idol ni Nishino si Kajino. Ngunit isang araw ay naibalita na napasat ng isang truck si Kajino ngunit pinakita na muli siyang nabuhay sa ibang mundo bilang isang sanggol. Napasali siya sa pamilya ng mga kagero at naging ate niya si Claire Kajino. Pangarap ng bida na may bagong pangalan bilang Sid Kajino na ipagpatuloy ang kanyang pangarap noong nasa Earth pa siya. Sa araw ay nagpapanggap lang siyang ordinaryong mandirigma kung saan mas malayong magaling ang kapatid niya. Pero sa gabi pala ay nagiging isa siyang hoodlum na nangangatay ng mga masasamang loob. Pinatay niya ang ilang mga bandido na pumatay ng mga kawawang merchants gamit lang ang kakaiba nitong slime na kapangyarihan. Nakalaban niya ang isang sigang pogi na magaling sa espada pero maging ito ay pinaglaruan lang niya at hindi tumagal ng 2 minuto. Nilabasan agad ng dugo. Saka kinuha niya ang maraming ginto na tinipon ng mga ito. May nakita din siyang nakakulong na isang uri ng nakakatakot na nilalang. Dahil hindi daw niya katawan ay pinag-eksperimentuhan niya ang bagay gamit ang mahika. At pagkatapos ng isang buwan ay nagulat siya nang biglang maging chicks na elf ang dating napakapangit na bagay. Na-brainwash ng bida ang babae at gumawa ito ng kwento na dati daw siyang hero na nakipaglaban sa isang demonyo pero naisumpa daw siya ng kalaban kaya naging pangit. Naniwala naman ang babae lalo na nang sabihin ng lalaki na ang misyon niya ay lipulin ang kasamaan na siyang naging dahilan ng sumpa ng babae. Sinabi ng babae na dahil niligtas daw siya ng bida ay maglilingkod ito sa kanya buong buhay. At pinangalanan niya ang babae bilang Alpha. At ang misyon nila ay ang maging eminence in the shadow. Pagkalipas pa ng ilang taon ay patuloy pa rin sa pagpapanggap si Sid na walang lakas at commoner lang sa pakikipaglaban. At palagi siyang tinatalo ng kanyang ate. Papasok na sana ang ate niya sa isang paaralan pero ng araw ng kanyang pagpunta ay nakidnap ito mula sa pagtulog. Kaya pinagalitan ng nanay ng bida ang kanyang asawang kalbo. Samantala ay naging marami ng kasama si Sid at pinakilala ang isang katulong na nagbago ng anyo na si Beta. Umaabot na pala sa 7 ang naimbita ni Alpha na kasama nila sa grupong tinawag nilang Shadow Garden. Nakita ng mga ito ang dumakip kay Claire at naisip nilang isa itong kampa ng kasamaan. Kahit na alam ni Sid na ordinaryo lang itong bandido. Pinakita ang isang lalaki na mukhang extra dahil hindi nagpakilala na sinabi kay Claire na kung hindi niya maririnig sa babae ang nais malaman ay sa kapatid nitong lalaki siya magtatanong. Nagalit si Claire dahil dito at natanggal ang pagkakatali at umatake pero nakailag ang lalaki. Nakaalis ng pagkakatali si Claire na galit na sinabing tigok sila pag ginalaw ng lalaki ang kapatid niya. Pero sinuntok lang siya ng lalaki at nahilo. Biglang dumating ang isang tao ng lalaki at sinabing may umatake. Nagulat sila dahil magaling na parang ninja ang dumating at madaling naubos nito ang mga tao ng kidnapper. Saka nagpakilala ang 7 chicks ni Sid na sinabing sila ang mga na-revive na heroes noong unang panahon, at lalaban na nila ang Order of the Diabolos, na inimbento lang ni Sid.
Nakipaglaban ang lalaki kay Alpha gamit ang espada pero nang matalo ay gumamit ito ng Viagra para tumigas ang katawan. Nagka-muscle naman siya at lumakas pero natalo pa rin sa babae kaya tumakbo ito sa ilalim ng tunnel. Susunod sana ang isa pero sinabi ni Alpha na hindi na. Dahil naroon pala ang bida sa saktong lalabasan ng lalaki. Lumabas nga ang kidnapper pero nagulat siya dahil may nag-aabang. Inatake niya ang lalaki pero napigilan ito ni Sid, naglaban sila at parang bata na tinuruan ni Sid ang matanda. Kaya sa inis ay kumain ng mas maraming Viagra ang lalaki at naging tag-uro ang loko. Pero ganun pa man ay wala pa rin siyang kaya sa taong nagmula sa Earth dahil madali lang siya nitong pinaslang. Ganun pa man ay iniwan nila si Claire para hindi sila mabisto. Kaya umuwi ang babae kinabukasan na galit pero nagbihis pa rin siya at nagpunta ng paaralan sa capital city. Di nagtagal ay nagpaalam ang mga chicks ni Sid dahil lalabanan daw nila ang Order of the Diabolos dahil nagkalat daw ito sa kanilang mundo. Pero para kay Sid ay walang kulto na Diabolos dahil inimbento lang ito ng malikot niyang isip. Mas naniniwala siyang dalaga na kasi ang mga babae kaya hindi na sila naniniwala sa laro na ginawa ng bida. Saka naalala ni Sid ang dahilan ng pagkamatay nito sa nakaraang buhay. Iniuntog-untog pala nito ang ulo sa katumalon sa kalsada kaya napisa ang mga itlog. Nang naging 15 years old siya ay nag-enroll din siya sa Midgar Academy for Dark Knights sa capital nila. May naging barkada din siyang dalawa na sina Jaga Imo at Hiyoro Gali. Kasama ang mga ito ay perfect ang cover ng bida para hindi maging center of attraction ng karamihan. Dahil daw siya ang may pinakamababang score ay kailangan niyang ligawan ang pinakamaganda sa paaralan nilang babae na walang iba kundi isa ring prinsesa. Pagbaba nila mula sa tren ay nakita nila ang isang lalaking confident na niligawan ang prinsesang si Alexia Midgar, pero busted ito agad. Sinabi ng mga kasama na siya naman ang susunod na manligaw at naisip ng bida na ipapakita daw niya ang kaya. Dumating ang hapon at nagkunwaring bulol ang lalaki sa panliligaw dahil gusto niyang mabasted at ayaw naman niya talaga ang babae. Pero nagkamali siya ng akala dahil bigla siyang sinagot ng babae kaya nagka-GF siya nang wala sa oras. Dahil dito ay naging siya ang usap-usapan sa campus. Nang kakain na sila ng mga kaibigan ay biglang dumating ang prinsesa kaya nabulol ang mga kasama niya kaya perpekto daw silang low profile na kasama. Nagdala ng maraming pagkain ang prinsesa at para daw madismaya ang prinsesa ay kumain siya ng mga binigay nito. Ngunit bigo na naman ang bida dahil sinabi ni Alexia na sasali siya sa isa nitong subject na espadahan. Sumali nga ang prinsesa sa espadahan class at inakala ni Sid kung sinasabayan lang ng babae ang galing na pinapakita ng bida. Pero talagang hindi magaling sa labanan ng babae at basic lang ang alam nito. Saka naipakita na ang senior doon na si Zenon Griffey ay nililigawan si Alexia. Kaya daw sinagot ni Alexia ang bida dahil madali lang daw itong kontrolin. At nalaman din ng babae mula sa kaibigan ng bida na pastahan lang ang dahilan kaya nanligaw ang lalaki sa kanya. Pero mas gusto niya sa kanyang advantage hanggang sumuko daw si Zenon sa paghahabol sa prinsesa. Hindi interesado si Sid sa prinsesa at nais sana nitong mag-lie low. Pero nang binayaran siya ng babae ng ginto ay mabilis siyang nag-arte na parang aso. Kailangan daw kasi niya ng pondo para sa kanyang pagiging hero sa gabi. Sa pagdaan ng araw ay nagpatuloy siyang naging patutot ni Alexia hanggang gusto pa ng babae. Sa tren ay nag-usap sila tungkol sa paggamit ng espada at basic lang daw ang galawan ni Sid na gustong-gustong tinitignan ni Alexia. Pero nakukulangan pa rin ito. Sinabi pa ng babae na inferior siya sa kapatid na babae pagdating sa espadahan. Kaya sinabi ng bida na gustong-gusto daw nito ang galing ni Alexia sa paggamit ng espada. Dahil sa ito rin ang sinabi ng ate ni Alexia ay binunot ng babae ang espada saka nagpalm na ito. Kaya masaya ang bida dahil akala niya ay balik siya sa buhay ordinaryo na hindi napapansin ng karamihan. Ngunit nagulat siya kinabukasan ng palibutan sila ng mga tao ni Zenon dahil hindi pala nakabalik ang prinsesa sa dorm nito kahapon. At dahil siya ang huling nakita nilang kasama ng babae ay siya ang suspect ng posibleng kidnapang na ginawa sa prinsesa. Ipinakita na kanidnap pala ng isang mad scientist si Alexia at kinukuha ang kanyang dugo para pag-eksperimentuhan. Masaya ito dahil royal blood daw at may dugong demonyo. Saka umiiyak ang dahil nasira daw ang laboratory nito kung kailan malapit na sana siya sa kanyang objective. May isa pang nilalang na nakakulong doon na kasama ng babae. Inupakan ito ng mad scientist pero sinabi ng prinsesa na ipagpatuloy nito ang eksperimento. Kaya pinakain nitong parang baboy ang prinsesa para daw dumami uli ang dugo. Samantala ay tinorture naman si Sid at pinapaamin na siya ay pusa kahit na tao siya. Kaya nagkunwari naman ang lalaki na natatakot kahit na tumetawa ito sa utak. Nag-report si Zenon kay Iris Midgar na isa ring prinsesa at ate ni Alexia at sinabi ng lalaki na alam nito ang kalidad ng galing ni Sid sa pakikipag-espada. Kaya naniniwala itong inosente ang bida sa pagkidnap sa prinsesa. Nagwawala naman sa labas si Claire na ate ni Sid at nais iligtas ang bida pero maging siya ay nahuli ng ilang kawal.
Pero kalaunan ay tinapon si Sid na parang tae at pinauwi. Sa tren ay may mga inutusan para bantayan si Sid at pagbaba ng bida ay sinanda nila ito. Kaso ay binubog sila ni Alpha. Kalaunan ay nagpunta ang babae sa kwarto ng bida at kudkuran na sana pero hindi interesado si Sid. Syempre alam niya kung anong itsura nito noon na ang pangit. Pinapasyalan din pala siya ng mga babae para kamustahin at mag-report tungkol sa paglaki ng kanilang organisasyon. Umalis si Alpha dahil alam daw nilang may koneksyon ang kultong kalaban sa pagkakakidnap kay Alexia. Kinagabihan ay nagtrip ang bida at nilabas ang koleksyon nito mula sa mga gintong nakuha noon pati yung binigay ni Alexia at inayos ang opisina nito. Dumating kalaunan si Beta at sinabing naghanda na sila para sa isang pagsalakay at nakaipon na sila ng mahigit 100 na katao. Kaya napatanong ang bida na akala ay joke lang. Saka sinabi ng bida na sasama daw siya sa operation nila. Nakita nila ang trace ng magic ni Alexia at sa kadiliman ay nakita ni Sid ang ilang miyembro ng Order of the Knights na sinubukan siyang hulihin dahil daw sa pagkidnap kay Alexia. Pero ginawa lang niya itong per kilo na walang nagawa kundi umiyak. Maging si Delta ay umatake din sa kabilang bahagi kung saan kinalat din nila ang karne ng mga kawawang tao. Nagkaroon ng chaos sa paligid dahil maging ang building ay nahati. Samantalang hinahanap pa rin ni Iris ang nakababatang kapatid. Samantala ay pinakita ang kinaroroonan ni Alexia na mahinang-mahina na. Dumating ang Dr. Quack at nilabas ang malaking pangbakuna na puno ng dugo na kanilang na-eksperimento. Tinurak niya ito sa kawawang Quasimodo kaya bigla itong naging taguro. Tumawa si Dr. Quack dahil tagumpay pero hinati lang siya ng kuko ng halimaw. Nagulat si Alexia nang bigla siyang palayain ng halimaw. Saka sinira ng halimaw ang gusali. Nakalabas naman si Alexia sa kulungan pero nasa labas si Zenon na siya palang utak ng eksperimento at boss ng mad scientist. Sinabi ni Zenon na may nagsabi na kapag makuha lang ang dugo ng babae at mapag-aralan ng mad scientist ay ibibigay daw sa kanya ang isang upuan para sa 12 seats of Round of Knights. Alam ni Alexia na may mali kay Zenon at masaya itong tama siya. Sinabi ni Zenon na si Iris sana ang kukunin nilang lab rat pero kahit si Alexia na lang. Kaya nainis ang babae at umatake gamit ang teknik na nakopya nito sa kapatid. Pero walang laban ang babae at sinuntok pa siya ng Tridor. Habang nakatuwad si Alexia ay umentrada naman ang bida at nagpakilala bilang si Shadow. Sinabi nitong hinahunting nila ang mga kalto. Kaya sinabi ni Zenon na kaharap niya ngayon ang isang miyembro. Inatake ni Zenon ang bida gamit ang espada pero mabilis na nakailag ang bida. Samantala sa labas ay nag-aalboroto ang halimaw at marami itong nasira. Nilaban ito ng mga knights at mga sundalo pero nagagawa ng halimaw na malunasan ang sugat. Nakita ni Iris ang halimaw at maraming mga taong kawawa kaya napilitan itong atakehin ang halimaw. Nahati nito ang kamay ng monster at naihagis sa isang sulok. Pero nagagawa pa rin itong magpatubo ng kamay. Kaya nagdesisyon ang prinsesa na paghahati-hatiin ang halimaw hanggang madurog. Pero dumating si Alpha at sinabing mapapahirapan lang ito sa ganong paraan. Tumalon si Alpha at sa isang tirada lang gamit ang slime sword ay natalo ang halimaw. Saka sinabi ni Alpha na sila ang Shadow Garden at umalis. Pinakita na busy naman sa labanan sina Shadow at Zenon at nagyayabang pa ang kalaban na siya ang future Round Knight. Pero kahit anong gawin niya gamit pa ang kapangyarihan ay walang kaya ang mukong sa bida. Nang matalo ay naglabas ng Viagra ang kalaban at sinabing gamit ito ay magiging isa siyang Super Saiyan. Pagkainom nito ay naging macho nga ang kalaban pero pangit ang mukha, saka umatake daw sa bida gamit ang espada. Pero binugbog lang siya ng bida gamit ang MMA. Saka sinabi nitong buong buhay niya ay nagsanay para maging katulad ng nuclear missile. Binalak pa siyang saksakin ni Zenon pero nasira ang espada nito. Inilabas na bida ang atomic weapon nito at pinasabog ang paligid kaya nadurog ang kalaban. Ngunit kasama ring nadurog ang strukturang naroon na milyon ang halaga. Agad namang pinuntahan ni Iris ang kapatid na babae at hindi naman ito namatay dahil nagawa pa nitong magsanay ng espada. Kalaunan sa paaralan ay sinabi ni Alexia na nagustuhan na daw niya ang sariling style ng pakikipaglaban at naalala nito ang sinabi ni Sid na gusto niya ang style ni Alexia. Sinabi pa ng babae na gusto pa niyang ituloy ang kanilang peking relasyon pero sinabi ng bida na ayaw na niya. Kaya nagulat ang prinsesa at napangiti na lang. Pero biglang nagkaroon ng maraming regla sa paligid. Nagmeeting naman ang mga chicks ni Sid at nalaman nilang may isang grupo na nagpapanggap na Shadow Garden para pumatay kaya nainis sina Alpha at nais itong hanapin. Naglalakad ang isang babaeng si Sherry Barnett habang nagbabasa ng libro nang magkabanggaan sila ni Sid na duguan, dahil nga inespada ito ni Alexia dahil lang binasted niya ang babae. Sa isang madilim na kalye ay pinatay ng isang nagpapanggap na Sid ang isang kawawang tambay na nagpagabi para sana mag-chicks. Saka umalis itong sinasabi na Shadow Garden sila. Inutusan naman ni Iris si Sherry na mag-imbestiga tungkol sa artifact na nakuha nila mula sa ginawang base ng grupo ni Zenon. Babantayan daw ito ng bagong grupo ng Crimson Knights na bagong buo ni Iris.
Habang kumakain ay sinabi ng dalawang classmate ni Sid na puntahan nila ang isang black market kung saan pwede nilang bilhin lahat. Nais daw nilang kumuha ng chocolate para panregalo sa mga chicks. Kaso ay pila ang papasok kaya matatagalan pa ang mga bida. Dumating ang isang babae at tinawag si Sid para daw sa isang survey. Nais sumama ng dalawa pero inisnab sila ng babae at si Sid lang ang tinawag. Nakita ni Sid ang mga kagamitan doon na katulad ng mga nakikita niya sa dating buhay. Dinala siya ng babae sa rooftop ng gusali kung saan may magarang bahay. Sana all. Saka binuksan ang pinto at pinakita ang maraming chicks na nakayuko bilang paggalang sa kanya. Winelcome siya ni Gamma na isa sa mga chicks ng bida at sinabi nitong ginawa niya ang tungkol sa mga bagay na nakwento noon ni Sid sa kanya noong bata pa siya. Kaya yung chocolate na binibenta doon ay galing din pala sa tinuro ni Sid sa babae noong bata pa sila. Ayos na sana pero nadulas pa ang babae sa harap ni Sid na napatuwad at nag-nosebleed. Kalaunan ay umupo ang bida sa tronong naroon at feeling daw niya ay parang hari sa harap ng maraming chicks na naroon. Saka pinakita ng babae ang madaming ginto na napagbentahan nito ng chocolate. Kaya lihim na nagulat ang bida na tinalo siya ng kanyang alalay. Nagpakita siya ng liwanag na siyang ginamit niya noon para mapalaya ang mga babae sa kanilang pangit na itsura, at nasiyahan ang mga ito. Natalakay din ni Gamma ang tungkol sa taong pumapatay na nagpapanggap bilang Shadow Garden. Kaya naisip ni Sid na ito si Princess Alexia. Lalo na at basta na lang siyang tinagpas nito. Bago umalis ay pinakilala ni Gamma si No na 13th member ng Shadow Garden at sinabi nitong pwede niyang gawin ang nais sa babae. Pero sinabi ng bida na saka na lang siya babalik kapag kailangan. Kunwari bibili daw siya ng chocolate ni Gamma pero lihim itong nagnakaw ng isang gintong barya. Talaga ang bida. Nakakuha naman ng chocolate ang mga bida pero tumatakbo silang pauwi dahil may curfew ang mga ito. Kaso sa daan ay may narinig si Sid na naglalaban. Kaya naisip niyang magkunwaring natatae sa harap ng mga kaibigan. Saka sinabi sa mga kaibigan na umalis na sila at iwan na siya. Nagdrama sila saglit tungkol sa pagtae sa labas saka umalis ang dalawang masbugok. Ang anime, pinuntahan ni Sid ang naglalaban at nagulat siya dahil nakikipaglaban pala si Alexia sa nagpapanggap na Shadow Garden member. Natalo niya ang kalaban pero may lumabas na iba pa at inatake nila ang babae. Nang masukol si Alexia at papatayin na sana ay biglang pinatay ni Sid ang isang kalaban kaya napatakbo ang dalawa pa na parang ninja sa bilis. Sinabi ni Sid na huwag nang makialam si Alexia saka ito umalis at sinundan ang dalawang nakatakas. Agad na namatay ang isa. Dumating din si No at sinabing siya na ang bahala sa natira dahil kukuha pa siya ng impormasyon kaya umalis si Sid alias Shadow. Umatake ang kalaban pero madaling nasira ni No ang espada nito at natakot ang kalaban. Kalaunan ay pinakita ang ilang mga tao na nag-uusap tungkol sa pagkamatay ng kanilang puppet at ilang mga kasama. Hinahanap pala nila ang artifact na nakuha ni na Iris at nais nila itong makuha. Nag-usap ang magkapatid na prinsesa tungkol sa Shadow Garden at Cult of Diabolos at sinabi ni Iris na parehong kalaban ang mga ito dahil naninira sila sa kaharian nila. Sa paaralan ay binigay ng mga bida ang chocolate sa kanilang crush. Pero malas ng isa dahil natsambahan niya ang isang babae na siga ang boyfriend at kinuha ang chocolate niya saka iniwan pa siya ng dalawang kaibigan. Sa library ay naisip ni Sid na ibigay ang chocolate sa unang babae na makita at saktong naroon din si Sherry na nagre-research tungkol sa artifact. Kaya dito niya binigay ang chocolate. Pag uwi ng babae ay sinabi pa ng tatay nito na baka na love at first sight yung lalaki sa kanya. Kaya naintriga tuloy ang babae habang kumakain ng chocolate. Hindi alam ng bida na sinali sila ng mga kaibigan sa fencing tournament. Kapag nagawa daw ito ng bida ay makakapag-chicks siya ng dalawa. Pero sinuntok niya sa tiyan ang dalawang bugok. Nagpanggap si No na student para makausap si Sid at sinabi nito ang tungkol sa miyembro ng Diabolos na grupo ng mga taong na brainwash mula pa pagkabata. Kaya nagpalem muna ang bida kay No para mag-isip kung ano ang susunod na gagawin. Alam niya kasing balak ng mga kalaban na malaman kung sino ang totoong miyembro ng Shadow Garden. Dumating ang araw ng tournament at nakalaban ni Sid si Rose Oriana na isa ring prinsesa ng isang kaharian at pinakamagaling ng espada sa academy. Sa laban ay nais daw ipakita ng bida ang na-master nitong teknik. Kaya nang maglaban ang dalawa ay pinakita nga niya ang na-master na teknik ng pandaraya na kunwari ay nagdugo ang katawan niya. Ngunit ang totoo ay nagmuya lang siya ng muma para mag-spit ng red na parang dugo. Hindi pala pakikipaglaban ang na-master niya, kundi ay kung paano magmukhang natalo ng nakakahiya. Hindi sumusuko si Sid dahil nais niyang may perfect ang teknik kaya ginamit ng babae ang special sword attack nito. Pero tinigil na ito ng ref. Habang naglalakad ay nilapitan ni Sherry ang bida at tinawag sa isang mesa. Binigyan siya nito ng regalo at sinabing kung pwede sana ay friends lang muna sila. Nang pumayag ang bida ay tinawag ni Sherry ang ama kaya napagtanto ni Sid na nalalagay pala siya sa peligro dahil kilala ang pangalan ng ama ni Sherry.
Pagkaraan pa ay naging excited si Sherry sa kaiisip kay Sid at nang maalala niyang nag-date dati sina Alexia at Sid ay mabilis niyang pinuntahan ang prinsesa. Nagkape silang dalawa at nagtanong si Sherry kung sila pa rin ni Sid, pero sinabi ni Alexia na hindi naman talaga naging sila dahil peke lang na naging magkasintahan silang dalawa. Nasiyahan si Sherry at sinabing naging kaibigan na kasi nito si Sid, pero lihim na naiinis si Alexia at nababasag ang baso at pagkaalis ni Sherry ay narinig ng guard ang nabasag na baso. Nagme-meeting ang mga estudyante tungkol sa student council election doon. Kasama din ang nabuboryong na bida na nag-exercise pa. Pero sa ilalim ay nag-activate ang grupo ng Diablos ng anti-magic barrier kaya hindi magamit ni Sid ang magic slime nito. Papasok din sana si Alexia sa academy pero nakita niyang sarado ang gate at may nagkalat na putol na kamay. Saka umatake ang grupo ng kalaban sa meeting room at sinira ang mga espada. Lalaban sana si Rose pero maging ang magic nito ay hindi gumana at ang espada nito ay nawasak. Papatayin na sana siya ng isang kalaban pero niligtas siya ni Sid na nawakwak ang tiyan. Ngunit pinakita ang mindset ng manyak na bida na masayang-masaya dahil sa pag-atake ng mga terorista sa paaralan nila. At nagpaka-hero daw siya, para isang hindi kilalang tao ang dapat ma-first kill sa terrorist activity na nararanasan nila ngayon. Saka daw siya namatay, kaya naiyak si Rose dahil napagtanto niyang mahal daw siya ng bida kahit pa noong nasa tournament pa sila. Ay lagot na, tinipon ang mga students sa isang gym at nang maiwang mag-isa ang bida ay saka nito ginamit ang mahika para makarecover. Nagsanay daw siya ng 10 minutes death technique at nagtagumpay siyang ma-execute ang pagdrama dito. Kahit man may magic barrier na nakatanim doon ay hindi pa rin ito sapat para pigilan ang kakayahan ng bida. Ipinakita naman si Sherry na pinag-aaralan pa rin ang artifact pero biglang dumating mula sa bintana si Rex. Sinabi nitong pagkatapos kunin ang artifact ay pwede niyang gawin ang kahit anong nais. Papatayin sana nito ang babae pero niligtas ito ni Glenn at Marco at pinatakas nila ang babae. Nagpunta ng tuktok ng gusali si Sid at nakita ang mga peking Shadow Garden. Nakita rin nito ang mga hostage at mga knights sa labas na hindi agad makapasok dahil sa magic barrier. Nainis daw siya dahil umatake ang mga peking Shadow Garden na nakadamit ng itim na kasuotan sa gitna ng araw. Wala daw sense ang pagsuot nila ng costume. Kaya pinagpapatay niya ang mga ito gamit ang slime ray gun. Nakita rin nito ang tumetakas na pink ang buhok na Sherry na nang muntik ng mahuli ay niligtas ng bida. Nagka-idea ang lalaki at naisip na gawing bida si Sherry sa naiisip na takbo ng kwento. Tumalon siya ng gusali at isa-isang lihim na pinatay ang mga kalabang nakakita sana sa inosenteng babae. Nang mahulog ang babae sa hagdan ay sinalo ito ni Sid kaya nakahawak siya ng puwet. Sinabi nito sa babae na tanggalin nito ang maingay na tsinelas. Nakarating sila sa opisina ng assistant principal na wala doon. Nabasa nila doon ang libro tungkol sa Eye of Avar essay na siyang barrier ng mga magic ng mga knights sa paaralan. Sinabi ni Sherry na pwede itong ma-program at tanging ang mga napiling magic frequency lang ang kaya nitong pigilan. Ito ang dahilan kaya nakakagamit pa rin ng magic ang mga kalaban. Pero hindi daw nito kayang ma-absorb ang mas malakas na mahika kaysa sa artifact. Sinabi ni Sherry na kapag nag-full capacity ang kayang mahigop ng Eye of Avar essay ay pwede itong sumabog. At naisip nilang pwedeng gamitin ito ng mga terorista sa mga kawawang students na nasa auditorium. Ngunit pwede daw itong ma-deactivate kapag magamit nila ang hawak nilang artifact na pinag-aaralan ni Sherry. Pero kailangan niyang magpunta sa secret tunnels sa ilalim ng academy. Umalis si Sid para daw umihi at kunin ang iba pang gamit na kailangan ni Sherry. Inutusan ng naka-armor na pangit si Rex para kunin ang artifact kay Sherry. At dahil nagkamali si Rex noong una ay papatayin daw siya pag nagkamali ulit kaya natakot ang lalaki na umalis. Sa hallway ay biglang naubos ang mga kasama ni Rex. Saka bigla siyang sinapak ni Sid sa mukha. Kaya nilabas nito ang magic net na kapag nahuli daw ang bida ay agad niyang mararamdaman. Pero nasa likod niya pala ang bida at muling sinapak ang mayabang. Tinapon niya ito sa isang kwarto at parang nakakita ng horror si Rex nang makita ang maraming namatay na kasama. Saka din siya kinatay ng manyak na bida. Nakita ni No ang dalawang Crimson Knight na natalo at nagulat siya pagdating ng boss na si Sid. Nag-report ang babae na aatake sana ang Shadow Garden pero hindi nila magawa. Dahil sa magic barrier ay natatanggal ang magic damit nila. Sinabi ni Sid na may plano na sila ni Sherry para matanggal ang barrier kaya tinulungan na lang ni No ang bida na hanapin ang kinakailangan nilang bagay. Saka umalis ang lalaki. Kalaunan ay nagtagumpay ang babae sa nalaman. Saka binuksan nila ang secret passage gamit ang isang libro doon. Saka pumasok si Sherry para gawin ang naiisip na dapat gawin. Samantala sa auditorium ay naroon ang nakasuot ng balute at hinahanap nito sina Sherry at Rex. May mga gago din students na pinagpapraktisan ng shooting ang mga kawawang nasa auditorium. Nakikita itong lahat ni Sherry na nakalapit na sa auditorium at tinapon ang hawak na artifact kaya natanggal ang barrier. Dahil dito ay nagawang makapanlaban ng mga mag-aaral sa pangunguna ni Rose.
Nang matatalo na ito sa laban ay biglang pumasok si Sid at niligtas ang prinsesa. Kasama niya ang lahat ng mga tao at nagpakilala sila ang Shadow Garden. Umatake ang mga chicks ng bida na nilabanan ng mga peke na walang binatbat. Samantalang inutusan naman ni Rose ang iba pa na iligtas palabas ang mga nasugatan. Kaso ay nagpalabas ng gas ang kalaban at nagsindi ng apoy kaya nagkaroon ng malawakang sunog sa paligid. Ngunit ganun pa man ay nagawa pa rin ng mga students na makalabas. Pagdating ni Iris ay sinabi ni Rose ang nangyaring pagdating ng tunay na Shadow Garden at paglipol sa mga terorista. Kalaunan ay pinakita na ang nakabalute pala ay ang stepfather mismo ni Sherry na vice principal. Sinunog nito ang mga libro sa library at nag-usap sila ni Sid na student. Nagtanong ang bida kung bakit ito ginagawa ng principal kaya naikwento ng matanda kung paano siya umakyat ng status. Pero nang nasa itaas na siya ay naboryong na siya at naging addict siya sa paghahanap ng mga artifact. May nakilala siyang babae na ina ni Sherry na dalubhasa at pinondohan nito ang kanyang research. Nakita nila ang Eye of Aver essay na nais daw ibigay ng babae sa gobyerno, pero nais gamitin ni Ruslan. Kaya pinatay niya ang kawawang babae at inampon si Sherry. Saka naglaban ng dalawa at sa isang iglap ay naitapon ang bida sa labas. Akala ni Ruslan kung tapos na pero nagulat siya nang magsalita si Shadow na naroon din. Kaya ginamit ni Ruslan ang magic ng artifact para lumakas pa. Naging malakas nga ang matanda at maliksing inatake ang bida gamit ang espada nito. Ngunit bale walang sinasanggalang ito ni Shadow. Ginamit lahat ni Ruslan ang lakas at galing sa pag-atake pero sa huli ay siya ang nilitsyon ni Shadow. Ginawa din ito ang ginawa ni Ruslan sa ina ni Sherry. Kaso ay nakarating din doon si Sherry na hinahanap ang stepfather at walang idea na ito pala ang kalaban at pumatay sa ina. Nakita niyang pinatay ito ng bida at muli niyang naramdaman ang sakit na naramdaman noong pinatay ang ina. Pero na bida dahil hindi niya sinabi kay Sherry ang totoo at umalis na ito. Kalaunan ay nagpaalam si Sherry kay Sid at nagpasalamat sa pagliligtas nito sa kanya. Sinabi nitong pupunta siya sa ibang lugar para mag-aral pa ng mas nakakahigit na kaalaman. Hindi nito sinabi ang gagawin pero sa ekspresyon ng mukha nito ay nais niyang mag-aral para maghiganti sa pumatay sa ama. Dito na muna natin puputulan ang series dahil pag nilagay natin ang kasunod na episode ay baka mabitin ka lang. Ang kasunod na episode kasi ay para sa susunod na pakikibaka ng ating mga bida sa bagong lugar.